pag-usapan po natin itong pag-suporta, sinasabi na kumbaga pag-counter sa impeachment complaint kay VP Sara o Sara Duterte, ay ito po susuportahan po siya dito ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte bilang kanyang abogado. So correct me if I'm wrong pero magiging abogado daw po ni VP Sara, ni Sara Duterte ang kanyang ama. Anong masasabi mo dito? Pag-usapan natin yan sa video na to. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So yun na nga, let's go! So yun na nga mga tol, hindi na natin pagtatagalin to. Pag-usapan natin, no? Pero bago po natin pag-usapan, ito pong pagsuporta ng kanyang ama, ang ama ni Sara Duterte sa kanyang kaso bilang siya'y magiging abogado nito or magiging parte ng legal team. Bago yan, panoorin po natin yung balita dito sa News 5 Everywhere. Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Na yun, no? Para malinaw. Ito mismo ng bise Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Tumayo bilang abogado ng anak niyang. So yun, mismo siya ang tatayong abogado. Si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Malinaw Sinabi po yan, ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Mahabang pila ng mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Ang ilan nga sa kanila sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Si Nanay Lolita, nakatulog na sa gilid ng kalsada habang nakapila. Alauna pa lang daw ng madaling araw, pumila na siya. Naanad mo ng linya din, naanad mo linya ba? Di sa kang digong. Okay guys, no, para sa mga di nakakaalam, no, itong mga nakakaraan ngayon, nakita ko po ito. May naka-live sa TikTok na ang dami po talaga nag-iintay. Totoo po, mga totoo naman po talaga yan. At ako po'y naniniwala, wala namang masamang tumulong sa mga tao, no? Pero ibig sabihin ba nun, hindi na dapat natin titignan ang mga bagay na dapat na magiging fair po tayo. What do I mean? But what I'm saying right now is yung mga issue katulad po ng pagharap sa impeachment complaints against Sara Duterte. Ito pa dapat umusad, dapat pang ipagpatuloy, dapat pang imbestigahan o putuli na, tanggalin na lang dahil they are helping peoples, especially in their city. No, correct me if I'm wrong, no? And I want to be clear, no? Hindi po ako supporter or fan o panatiko ng mga politiko. Hindi ako pro BBM o supporter ni naman ni Lenny, hindi naman di ako kakamping, hindi ako pro BBM o ano man. Gusto natin maging neutral tayo muna sa lahat ng issue. Tapos nimbangin natin kung ano yung tama. Kung ano yung tama, suportahan natin yung tama regardless kung sino sila. Duterte man yan, kung tama ang gagawin ng grupo nila Duterte at tama yung ginagawa nila, suportahan natin yung tama. Pero kung tama yung ginagawa ni BBM, suportahan natin kung tama. Ako po'y naniniwala, suportahan natin dapat yung gobyerno basta tama yung ginagawa. Dahil yan po ay tatag ng Diyos at dapat talaga hindi tayo mga pasaway. Pero dahil dumadating ganitong season, no? Especially dito sa mga nagdiriwang ng Disyembre, sa tinatawag na Pasko ng mga tao, madalas ay nangyayari po dyan nakakasanayan na yung nagbibigayan. Sabi nga nila nagkakapatawaran, nagkakaintindihan for that moment lang, no? Hindi pa ginawang araw-araw. Hindi.
Pero ibang usapan yon. Ngayon, balikan natin. So, ako po naniniwala labas ito sa issue. Bakit nandito sa balita, no? Siguro nadadala rin yung mga tao Desyembre 25, kahit na ang pinakabalita po talaga nila iba, nababanggit nila iba tungkol dyan. Kasi pagdating sa issue, walang kinalaman ang kanilang mga pamimigay, pagre-regalo or pagtulong sa kapwa. Kasi ang usapin, impeachment. So, dapat ba ituloy? Ako po naniniwala, dapat ituloy, dapat imbestigahan kung mapatunayan. Kasi dapat ma-impeach, dapat i-impeach siya. Pero kung hindi siya dapat i-impeach, hindi siya deserve na i-impeach, hindi dapat mangyari yon. Tutulan natin kung hindi siya dapat i-impeach. Pero kung dapat. No, ganon, di ba? Neutral. Hindi tayo yung kahit anong, dahil panatiko tayo, susuportahan natin na kahit anong gawin nila. Di ba? Hindi dapat ganon tayo. Dapat, especially dito sa mga nanonood sa atin ngayon, hopefully, tayo po lahat ay matutong tumimbang. Pag natimbang natin kung ano yung tama, saka natin suportahan ang bagay na tama regardless kung sino man yan. Hindi tayo magtatangi dapat ng tao. Basta tama yung sinusuportahan at tama yung ginagawa, suportahan natin. So, tuloy natin. Ang Duterte, So, pinaskuhan. ito, walang kinalaman to. No? Skip na natin dun sa kailangan natin marinig. No? Yes, ma'am. Experience lang usay madawat ron. Punta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City. Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng pamaskong ayuda. Nakadawat og pinaskuhan gikan ka mayor. Si VP Sara nakipag-selfie pa. Namigay din siya ng mga papremyo sa mga palaro. Higit 25,000 individual ang nabigyan ng pamasko sa taunang tradisyong Ang amo yan, complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara. Tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang kanyang legal team. Nagpresenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado. he'll be one of the lawyers for all the cases. Mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo alang yapong atubangon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bitin Bril po natin Montalvo. yung dulo na sabi pa ni Sara Duterte ay syempre sa ating nakikita ngayon ay parang wala ng rule of law. So kayo ba naniniwala ba kayong wala ng rule of law? Sinabing rule of law, wala nang sinusundan, no? Parang sinabi mo na rin na walang batas, no? How can you say that? Ayaw nating maging bias, no? At tutulan ka agad dahil kayo, nabawa kayo, hindi nyo gusto si Sara Duterte, gusto nyo tutulan na kagad. Ako, ayoko po tutulan siya kagad. Pero dito, pagdating sa sinabi po niya na dito, I do not believe na there is no law or rule of law sa ating bansa. Ako po naniniwala, nag-exist po ang government and there is rule of law pa rin naman. So kayo, comment on ninyo sa bagay na yan, comment down below. And syempre, bago tayo magtapos sa video po na ito, alam ko may komento dito si yung Castro, yung isa sa nakikita po natin sa Quadcom ng mga hearing, especially sa investigation sa Pogo at sa mga issue po sa mga Duterte. Si Franz Castro po yata yung may komento dito, sabi nga niya paghahandaan daw nila yan kasi kung ang isa sa magiging abogado ni Sara Duterte ay ang kanyang ama na si Roa Rodrigo Duterte, marami daw ang madadala na naman sa mga patawa daw nito or mga biro-biro, no? Ayo, anong magiging komento ninyo dyan? Comment down below, no? So maaaring mapahaba, mapaligoy-ligoy. Ako, naniniwala po ako may ganong side po talaga ang dating Pangulo natin na si Rodrigo Duterte. Pero I doubt na ito'y mapapahaba kasi may batas no? May umuusad na batas at inayaan ng Diyos na mangyari pa rin yung nararapat. Ako po yung naniniwala po roon. Kaya hindi
basta-basta kung hindi iaalaw ng Diyos na mahatulan yung tao, ito po ay matapos kaagad tong usapin dito. Nasa Diyos lahat eh. Papatagalin niya, hindi niya papatagalin. Ako po naniniwala ay mangyayari yung dapat mangyari. Magaganap po ito sa paraan na makikita po yung katarungan maging sa issue po dito kay Sara Duterte. Diba nga yung kay Kibuloy nga rin may mga issue po before, diba? Kahit naman natin umuusad, kahit na hindi sumuko, nandun po nangyari pa rin po yung pagpapatupad ng batas kasi there is still hindi pa tayo wala pong nangyayari pang talagang totally na lawlessness. Ngayon sinasabi na wala nang batas, merong batas. So ikaw ano masasabi mo sa usapin po na ito, especially na ang tatay niya magiging abogado niya, isa sa magiging abogado? Anong komento mo sa lahat ng bagay po na ito? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. See ya ulit sa susunod na video.